Good morning po mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa may Kalumpit, sa bayan ng Bulacan. Nandito po tayo sa may terminal po ng UB Express. Ito ay terminal ng UB Express sa Bulacan, Kalumpit, Bulacan to Quezon City. Ayun, Malolos, yung kanilang linya ay Malolos, Bulacan, CIT. Ito po. Yan po, papunta po yan ng Quezon City. So, time check po. Anong oras ba? 4:30 ang umaga po. 4:30 ng umaga. So, madaling araw. 4:30 na madaling araw po. So, kaya po tayo mga kababayan nagbablog dahil po dito sa kalsada na to. Nais na po natin ipakita sa mga kinaukulan na matagal na po itong problema. Ano po? Siguro po ay meron ng, hindi ako nakakamali, mga 5 months na higit na po ito. Ano po? More than, hindi ko na sure basta more than 5 months na po ito. Itong sitwasyon na to. Ito po ang highway na to mga kababayan. Ito po ay Marcos Highway. Ano po? Yan, nakita niyo po yan, madibilis ang takbo ng sasakyan. Ito si Kuya, baka dito kabisado. Kabisado na. Ayan, bumagal na siya ng husto. Ayan o. Nakita niyo po yan. Ayan, kabisado ni Kuya yan. Dito minsan alam na yung daan na yan. Diba? Medyo na ano tayo, nakaharang tayo na sasakyan kaya di tayo nakapagsalita. Ayan, kabisado ni Kuya yung daan na yun. Pag hindi mo pa kabisado yung kalsada na ito, pag hindi din po kabisado ito at galing kayo dito sa makinis na parte, mabilis siyempre takbo mo, tumatatakbo ka lang. Halimbawa mga 50 kph o 50 km per hour takbo mo, galing ka dito sa makinis. 50 o mahigit sa 50 km per hour galing ka sa makinis na parte. Pagdating mo sa area na to, mabubulaga ka. Paano kung tumakbo ka ng mga 60? Paano kung 60 ang takbo mo o higit pa? Mabubulaga ka sa area na yan, yan o. Kasi hindi po nila inayos, tinabakan ng puto ng lupa. Siyempre sa katagalan mo, yung tambak po na yan, palubog po ng palubog. Nandito ka ngayon sa matinong kalsada. Ayan, tapos na po yung area na yan. Tapos itong area na ito sa kaliwa, hindi pa po tapos. Ayan. Diba? Kasi itong kalsada po na ito mga kababayan, hindi po nakakalam. Ito po yung Marcos Highway na from Bulacan to Pampanga. Na yung project po na ito ay ginawa po nila yung kalsada, itinaas po ng 3 to 4 feet yata. Ganun kataas ang itinaas ito. 3 feet to 4 feet ang itinaas ng kalsada ito. So pagka itong part na to dati mababa. Mataas lang yan kasi yun yung part niya na yun. So mga 3 feet to 4 feet yung itinaas ng kalsada na to. Siyempre, itong area na to, tinampakan mo na ng lupa, no? Bato-bato. Sa katagalan ng dinadaanan ng mga sasakyan, lulubog yan. Ang problema, hindi na po nila tinampakan muli, no? Parang pinabayaan na lang nila. Ang concern natin dito mga kababayan, makakadisgrasya po. Kasi ang totoo po niya, may nadisgrasya na po dyan, yung mga nakaraan. Yung hindi pa po nila kabisado yan. Siyempre, po gano'n, mabilis ka, ganyan, approach ka dyan. Ayan, yan, alam na nila yan. So, sana papakita sa inyo yung medyo mabilis. Huwag naman madisgrasya, no? Tapos hindi niya kabisado yung lugar na yan. Ay, ito motor na to. Ayan, ayan, nakakita nyo yun. Yun, hindi niya masyod yung kabisado yun. Pero nakapreno pa siya. Pag madulas po yung kalsada, pag umuulan po, papabigla ka po ng preno, ano mayayari sa'yo? Lalo na single ka na motor. Malaki po ang posibilidad na sumimplang ka po dyan. Sisimplang po. Bakit?
Eh madulas nga po eh. Tatakbo ka ng mga 50, 40 kph. Ito. Ayan. Tapos mabigla ka malalim, may mamarino kang bigla. Ano mangyayari sa'yo? Hindi lang po mga motor, yung mga van na mga cargo van, mga 6 wheels, o mga 4 wheels na mga cargo van. Yan po, pag may karga, hindi sila kabisado, talbog po sila dyan. Oh. Marami po pwede madisgrasya dyan. At may nadisgrasya na nga ako. Oh. Hayaan pa ba natin na marami pa tayong kababayan na pwede po madisgrasya dyan? Sana po sa kinaukulan na nanawagan na lamang po doon sa mga kinaukulan. Siyempre alam natin gumagawa nito ay DPWH, o kung may mga subcontractor man kayo, kayo po nakakaalam niyan kung sino yung mga subcon ninyo. Kung hindi man nagawa yan, hindi man natapos, ayusin po. Ngayon kung wala pa po tayong budget, baka po pwedeng yung parte na yan lagyan mo na ng espalto, di kaya tambak na maalis yung lalim na yan, kasi malalim po kasi yan, no? Ang tinatawag dito humps sa highway na may humps, parang ganon. So yan lang po mga kababayan, yan lang po muna ang ating may papakita sa inyo. Sana po ay nakita po ito ng ating mga kinaukulan, no? Nakita po nila ito, nakita po itong ba na to, dahan-dahan at dahan-dahan. Nakita mo yung trailer na yan. Okay lang yan, malalaking gulong na, no? Kabisado na nila yung parte na yan, kaya dahan-dahan na sila dyan ang dahan-dahan. Pero hindi kabisadong gaya na, no? Bigat din yan. Siyempre mo, mabilis ang takbo mo kasi galing ka nga dito sa makinis na highway, ano? Galing ka nga doon. Ayan, magaling ka nga doon sa area na yun. Makinis yan, no? Ayan. O, pagdating mo dito, nakita mo si Kuya, ayan, o, yung ano ba yun, mga kalapate. Hindi na makahon. Ayan, o. Tulungan natin. Hindi, Kuya! Ayan. Kita niyo po yun, tinulungan natin, hindi niya maihahon yung tricycle niya. Dahil nga po mataas po yan dyan. Ay, nako. So yun naman po mga babayan, sana po makarating sa kinaukulan. DPWH, please po, Kalumpit, Bulacan. Malapit po sa mismong palengke ng Kalumpit, Bulacan. Diba? Nagkakarera na yung ating mga bus. Yan si Victory, sinusundan ni Golden Bee. Ayan. Nako po. O si Kuya, o. Hams sa gitna ng highway. Yan po. Bye-bye po mga kababayan. Yan po muna tayo. See you.